Good evening guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Ano bang topic natin ngayong gabi? No? So today is August 9, 2024. Nabasa niyo po ba yung pahayag ni Vice President Sara Duterte? Mukhang bumibis mode na siya, no? Laban dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naglabas siya ng mahabang pahayag at binabanatan yung administrasyon, inuungkat yung issues ng PhilHealth, yung pagbawas sa kanyang security. Nakakaawa naman talaga, no? Parang higit 300 na lang yung natirang security sa kanya. Imagine niyo, no? More than 300. Napaka-konti po nun for a vice president. Tapos ano pa ba? Ayun, pati yung issue kung saan nagpunta siya sa Munich ng kanyang pamilya sa kasagsagan ng bagyo. Nagagalit siya bakit walang ba yung footage. Ano pa bang mga issues sa binabato niya? Pati yung sa kawalan daw ng flood control master plan at pati yung sa ICC. So isa-isahin po natin yung mga discussions na yan, no? Dahil nga maganda ilagay din po natin sa tamang konteksto itong mga sinasabi ng mahal na vice presidente. Meron ba siyang punto o baka naman bumalik sa kanya lahat ng mga sinasabi niya? So for tonight, ang guest po natin ay isang dating kongresista, isang human rights lawyer. I'd like to welcome to our program si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Congressman, or attorney na lang. And thank you for joining us dito sa Facts First. Magandang gabi, Christian, at happy to be here. Kaya kita in-invite kasi nakita ko yung mga posts mo about this. Mukhang nagpupuyos ka. Ano bang initial Nakakatawa lang impression? kasi. Bakit? Una, Bakit? hindi naman nakakagulat. Hindi nakakagulat na babanat na si VP Sara considering na mula nang siya ay umalis sa kanyang posisyon sa gabinete, nagkaguhitan na. So hindi naman katakataka na magsisimula na yung mga atake niya, mga pagpunan niya sa administrasyon. Nakakatawa lang dahil una, babanatan mo isang administrasyon para sa mga kakulangan nito. Wala pang isang buwan kasama ka doon sa administrasyon na yun. Di ba? Kakaalis lang, Parang no? kakaalis lang niya. Di ba? So, up to yung itong huling buwan na ito, bahagi siya ng administrasyon na yun. So, karamihan ng mga kanyang kritisismong binabat, unang tanong sa kanya dyan, ba't hindi ka nagsalita? Nung kasama ka dyan, naupo ka sa mga cabinet meeting, kasama ka sa mga diskusyon. In fact, nag-head ka ng pinakamalaking departamento ng pamahalaan. So parang medyo katawa-tawa lang. At pangalawa, ito yung mas amusing para sa akin. Uh, Nahuli pa yung banat niya eh. Nauna pa yung reklamo niya doon sa binanggit mo eh, yung pagbabawas ng kanyang security. Nauna pa yung balitang lumabas na humihingi na naman siya ng mahigit 2 billion para sa kanyang opisina. So kung pupunahin mo yung gobyerno dahil mali yung pinagkagastusan, mali yung prioridad, hindi natututukan yung mga mas importanteng issue, problema dyan, ikaw mismo hindi mo tinututukan yung mga importanteng issue. Tingin mo, mas importante pa yung kawalan mo ng security kaysa doon sa bahang nangyari. Tingin mo, mas mahalaga pang bigyan ka ng 2 billion na budget para sa OVP, na, di ba? Quite honestly, di ba, OVP, ang principal task talaga, maging spare tire, di ba? Kung sakaling may mangyari sa presidente. So, ba't mo kailangan ng 2 billion? So, medyo tulad ng mga puna ni dating Pangulong Duterte tungkol sa civil rights at press freedom, 'di ba? At human rights sa ilalim ng Marcos administration na pabalik sa kanya yung tanong, bakit to ikaw nakaupo? Hindi mo naman inasikaso yan. Parang ganoon din yung kay VP Sara, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na walang point dun sa kanya mga nire-raise tungkol sa flood control, for example. Pero galing sa kanya, parang medyo kulang ng kredibilidad yung pinanggagalingan dahil wala naman siyang pinanghahawakan ditong track record na talagang advocate siya ng good governance. At kaya nga ng binanggit ko, up to 1 month ago, bahagi siya nitong administrasyon na ngayon ay tuloy-tuluyan na niyang binabatikos. Mas mukha bang mas mukhang lumalabas na self-serving? Kasi binilang ko yung points na na-raise niya eh. 5 basically, no? Wala raw master plan for flood control. Hindi, bali 4 lang pala. PhilHealth, fund Okay? transfer.
Yung pagbawas ng security niya, hindi, 5 nga. Nagulo na ako. Flood control master plan, wala raw. Tapos yung pag-transfer Tama. ng PhilHealth funds, close to 90 billion, To the papunta sa general National fund. Treasury, Tama. General Fund. Tama. Yung paglabas ng airport footage niya nung nagbakasyon siya, ICC, at saka yung pagbawas ng seguridad niya. 5 nga, tama. Pero mukhang legit Tama. lang dito yung At dun, PhilHealth at saka yung sa master plan, di ba? yung tatlong ni-raise niya, personal sa kanya yun eh. Di ba? Yun na Personal naman eh. yun eh. Personal, 'di ba? So ako, hindi ko hindi ako magdi-disagree doon sa ni-raise niya on flood control master plan. Okay, 'di ba? Tama naman. At nakita nating lahat yung pangangailangan niyan pagkatapos nating dinanas itong Karina 2 weeks ago. Hindi ako magdi-disagree doon sa PhilHealth. In fact, kasama ko sila Chelo Magno na nagsampa ng kaso para Oo nga pala. questionin yung yung legalidad, 'di ba, nung paglilipat ng pondo ng PhilHealth towards the National Treasury. So, may punto 'yon. Pero babawasan ng security mo. Ito nagsalita na rin ako tungkol dito. Meron siya nagsimula siya 433. Tanggalin mo yung 75 doon, 358 pa rin 'yun. At yun ay more than 3 times yung pinakamadami ng naging security ni Leni Robredo na nagsimula ng 108 noong 2016 at nung bumaba siya sa pwesto noong 2022, 73 na lang. So, medyo ano tawag dito, hindi yun hindi yun masasabing malaking pagkukulang. ICC, ganun din, 'di ba? Um, Talaga namang meron pa rin tayong obligasyon na makipag-cooperate sa ICC. At ang nagsabi niyan hindi si Barry Gutierrez o kung sino mga abogado, ang nagsabi ng Korte Suprema doon sa Correct. 2019 decision doon sa Pangilinan versus Executive Secretary. So, ako yung mga issues na yun, like security footage, kaya lang, obvious naman na kaya lang niya narereklamo yun dahil huling-huli siya na gitna ng kasagsagan ng bagyo habang lumulubog na ang Maynila at ang mga katabing mga probinsya, ayun, tumataka siya papuntang Germany kasama ng pamilya niya for a personal vacation. Di ba? So, ako, pupuna ka na lang, mas madami pa yung pinuna mo na halatang-halatang personal interest kaysa dun sa talagang masasabi ng mga tao na ayan, talagang merong malasakit, meron talagang hinahabol na mas magandang pulisiya na nakikita niyang makakabuti sa ating mga kababayan. Klaro na sa tuloy, maski yung pag-raise niya ng issues ng PhilHealth at ng flood control, parang nagiging, well, ginasabi mo lang ngayon yan kasi kalabang ka na. Diba? Gusto mo na lang na gumawa ng issue. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga isang bagay yan na matagal mo nang ipinaglalaban. At sa totoo lang, di ba? 2 taon siya mahigit na nakaupo. Ngayon ko lang narinig na meron siyang binanggit tungkol sa kahit na anong mga issue na ito. Di ba? So, medyo, gaya na binanggit ko, kulang sa kredibilidad at klarong-klaro na mukhang pang personal yung interes at hindi talagang para sa bayan. Although, paulit-ulit na sinasabi, para sa bayan daw yung kanyang ginagawa. Pero di ba, So may lahat naman ng politiko yun ang sasabihin. totoo naman yan. No? So may credibility issues itong kanyang pahayag, and sa normal na pagtingin, no, kung hindi ka naman blind loyalist ng isang politiko, obvious naman na self-serving to, no? Pero at least nagsasalita na si mas mukha articulate siya ngayon, Pero hindi pa rin nagkasalita tungkol sa West Philippine Sea. Ako, nung nag-resign, iniisip ko, baka naman ngayon magkasalita Ba't ka na. naman Hindi pa ba't rin. ka naman magsasalita sa West Philippine Sea? Ano ba naman yung winawalang hiyato yung mga mangingisda natin doon at saka Coast Guard? Di Diba? ba? Ano ba naman Ano yun? ba naman? Di ba? Ano ba naman ang naputulan ng daliri yung isang Navy. taga-Navy, di ba? Oo. Ang taas naman masyado na expectations mo, Attorney Barry. Nawawala na ako ng believe sa'yo, Ayoko na, no? Hindi Pisay ako ka na, pa naman, no? mahaba lang ang aking ano. Di ba ako, naniniwala ako na dapat lahat ng tao bigyan ng pagkakataon. Second chance, third chance. Ama yan. Alam mo, Attorney Barry, so far there have been 2 instances kung saan nabawasan ang believe ko sa'yo. Una, ay Yung isa nung tungkol doon sa senatorial candidate na alam kong pareho nating kinabibiliban. Yung ba yan?
Oo, nung nag-undersecretary ka doon kay Sec Edu Mansana, sabi ko, bagsak ang credibility sa akin ni Barry Gutierrez. Ito yung pangalawa ngayon, yung pangalawa. Dalawang pagkakataon na, ha? Okay, Huwag naman okay. sana tayo umabot sa tatlo. Sige. Okay, Teka lang, iiwas na ako sa strike 3. Naka-strike 2 na teka lang, pala ako. teka lang, Attorney Barry, may kumakatok ka. Okay lang ba? May kumakatok eh. Kakilala natin to. Sandali lang, ha? Baka mabigla Sige, ka. sige. Ayun, oh. Oh my God. Yan naman! Yan! Gusto ko Speaking of kasi the- unite yung 0.6 at saka yung 0.9 movement para maging 1.5. Speaking Medyo of wala the pa rin devil, pero at least medyo tumataas na ng konti, no? Dahil si Christian talagang divide and rule eh. Dinidivide yung 0.6 saka 0.9 eh. No? Attorney Barry, with apologies, sana hindi ka madala, ah. Gusto na kita Nako! sorpresahin. Pero I didn't want to offend you, ha. Sabihin mo sa akin kung na-offend ka, tatanggalin ko na to. Hindi Tanggalin ako natin. offended. Hindi ako offended. In fact, Ayan, tinanggal ko flattered na. ako. Tinanggal ko na. Ibabalik ba natin? Balik Balik natin? na. Oh, ito. Ayan. Okay. Ted, balik natin. Balik natin. Tama ba? Medyo may objection Boss! lang ako sa Yan! usapan mo eh. Parang kulang yung mga sinasabi ko eh. Teka lang. Bago dyan sa kulang, Secretary, ex-future Senator, bago dyan sa kulang, nadinig niyo ba yung sinabi ko kanina? 2 pagkakataon bumaba ang bilib ko kay kay Barry Gutierrez. Unang pagkakataon yung nag-USEC siya sa inyo eh. Ano yung kalawa? Sobra naman. Di ba? Eto, ang Ako, taas ng tinitingnan ko yun expectation bilang high point ng aking career sa public service. Nung naging user ako ni Secretary Ronald Yap. Yun. Walang Ito ball. lang. Bago natin ituloy yung discussion, may papakita lang ako sa inyo. Okay lang ba? Pakita ko lang. Okay lang? Sige. Iyan o. Kaya talaga yung mga ugok na Alan Herman tsaka Christian Esguerra. Talaga. Ayan. Wala tuloy. Nawala. Yan. Wala ako tuloy. Ayan. Yan. Ang gumawa niyan si Alan Herman. Yung political campaign strategist. Oh. Ronald Llamas for Senator. Yan. Talaga, Mansanas lagi kong para sa matamis ng bukas. Yeah. Kaya lagi kong inuulit eh. Protect me from my friends. I can protect myself from my enemies. Okay ba? Anong tingin mo dyan, Attorney Barry? Meron bang magkaka-traction kaya yan? Ako tingin ko, hindi lang sa meron na, 'di ba? Meron ng traction, 'di ba? At kailangan na lang nating lalo pang paugungin, 'di ba? Para tuloy-tuloy na, 'di ba? Kayang-kaya niyang habulin yung 2.5 ni Panelo at saka yung 5 ni Harry Roque. Yun ang kayang-kaya habulin niya. Hintayin niyo. Bilib na bilib ako sa poster na to, Attorney Barry. Alam mo kung bakit? Oh, bakit? Ang lakas makabagong lipunan ng design eh. Kulang na lang, may picture din ni Carlos Yulon na maliit, 'di ba? Na kino-congratulate. Dagdag natin dito sa corner, no? Congratulations. Dagdag natin, 'di ba? Yan. Trapo moves, no? Tama-tama, faded, no? Ganyan-ganyan dapat. Okay, mabigla pag nakita natin sa mga post ito in the future, ah. Talaga nakatingin sa malayo, no? Nakatingin sa hinaharap ng ating bansa. Tama, 'di ba? Para sa tungo sa kinabukasan, 'di ba? Yan. Ito talaga si Alan Herman. Pero pasok kayo para sa survey, ah. Si Attorney Barry, ilan ba? 0.9? Oh. Pero ang Parang ramdam ko pasok kami talaga- sa margin of error na 0. Hindi, pero si Sec Edu, positive thinker yan. He would like to believe na nandun siya sa upper level. ng At least si margin of error. Barry, siguradong mas mataas kay Kibuloy. Ako, tie lang kay Kibuloy. Ganun ba? O sige. Ang nilampasan ko lang si Kingmaker Vic Rodriguez. Yun ang nilampasan ko. Ayun, 'di ba? Ayan. Saka si Gadon, nilampasan ko rin. No? Kaya tumaas yung aking self-esteem. Na usually mababa yung aking self-esteem. Hindi katulad ng kay Christian. Medyo tumaas nung nakita ko mas mataas ako kay Vic Rodriguez at kay Gadon. Pero hindi katulad ni Attorney Barry, itong kasama nating isa umaasa yan. Tatakbo yan. Papakipot lang yan. Yung Duterte template.
Basang-basa ako ni Christian, mukhang na-profiling ako na maayos, Profile na profile yan. Yung method to the madness niya. Alam natin yung mga ganyang galawan eh. O So sige, late, dahil nandito, late di ba magpa-file ng late din siya magpa-file ng certificate of candidacy yung mga bandang December na. Siyempre, problema- Constitution. ang problema Yan. na magko-cover. Siyempre. Ang tawag diyan purgada. Bigyan mo sila ng purgada. Yan. Para ang dating natin underdog. Yan, underdog, no? Yeah. Tumatahol-tahol pa. No? Tumatahol-tahol pa habang hinahabol si Gadon at saka si Panelo at saka si Harry Roque. No? Talagang uso ngayon ng mga rogues gallery kaya yun ang hahabulin ko. Yung dalawa na yun. Si Sec Edu, ang nagsabi niyan, si Akbayan President Paing David, isa raw siyang rogue element na Akbayan. Alam ni Barry yun. Si Bari, ano ba yan? Member in good standing ba yan? Oo. Alam ni Chair Emeritus si Secretary Ronald Llamas ng Akbayan. Talaga. Okay. Hindi, pero ikaw, Atty. Barry, member in good standing. Ako? Oo. Oo. Siyempre. Oo naman. Siyempre. Oo naman. Christian, hindi yan kasama doon sa mga artifact na nilalabas pag may mga foreign visitors na pinupunasan yung alikabok. Hindi yan kasama. Kami yun. Kami nila ETA yun. Yung mga artifact, nilalabas. May mga foreign guests. Siya kasama ron. Okay. Pagtsagaan na ba natin, Atty. Barry? Nandito na eh. Oo naman. Diba? Sige. Take it away. Boss ko yan eh. Diba? Kulang yung binabanggit nyo eh. Anong Hindi kulang? Hindi nyo nabanggit yung 6 Muslim tribes. Yun yung unang oo, paragraph eh. Oo nga. Yung 6 Tama. Muslim tribes. Diba? Ano ba mensahe nun? Parang may organisasyon yung mga tribes na in-endorse siya. No? Parang may parang united yung mga tribes sa endorsement kay Vice President Sara. Kaya yun yung kanyang title eh. Diba? Yun yung kanyang title at yung kanyang opening paragraph. Talagang napakagaling sa misrepresentation, di ba? Kaya mo yun? Kahit ako, hindi ko kakayanin yun eh. Kahit ako, makapala mo ka eh. No? Di ba parang nagamit lang yung mga tribes doon? Exactly. Siguro may nakasalubong siya dyan na 2 tausog, may isang yakan, may 2 maranao. No? Sabi na niya, yung 6 na tribo ay sinusuportahan ako, di ba? Yan din yung mga di ba? Nag-offer din niya na mag-provide ng security sa kanya, di ba? Nung unang tinanggal. Yes. Yun yung context. Yan yung context ng entire letter niya. Yan yung context. Yung mga nag-offer sa kanya. Mga nakasalubong niya dyan sa kalsada. No? Buong tribo na ngayon. Buong tribo na ang sumusuporta sa kanya. At handa siyang depensahan. Di ba? Ito yung nabanggit niyo, dagdag lang ng konti. Napakaganda nung sinabi niya eh. Yung police to population ratio. Yan. Isang batalyon yung kanyang security. Tapos siya may nagreklamo sa police to population ratio. Alam mo Christian, si Barry, kwento editor to ng Collegian, no? Ikaw editor ka ng Versatarian, di ba? Mga editor kayo. Kung kayo ba ang advisor ni Vice President Sara Duterte? Kayo ba a-advisean nyo ba siya na gagawa ng ganyang letter na mas marami yung babalik sa kanya? Less mistake dapat eh. Dapat sisantihin niya yung gumawa ng letter na yan. Diba? Dapat tanggalin na yan eh. No? Ibig sabihin, hindi naman ganun kagaling ang Versatarian at saka ang Collegian. Pero kahit paano naman, may kaunti kayong stature as editor na mga yan. Kaya kung kayo yung mag-advise sa kanya, yan ba yung advice nyo? Ganyang statement? No? Na bawat paragraph bumabalik sa kanya. Pati yung mga pati yung sa airport. Di ba pati yung sa airport? Nireklamo niya yung CCTV. Ang daming problema ng airport. Problema ng airport yung surot. Problema ng airport yung mahahabang linya. Problema ng airport yung human trafficking, etc. Pastillas. Tapos ang kanyang niraise na issue ay yung kanyang CCTV. CCTV. Oh. Ni-release. Di ba? Bakit daw ni-release? Threat sa security niya. Di ba? Tapos yung kampa, yung hindi lang nanganganib ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Talagang kine-casing daw sila. Nakalagay dyan, salitang casing. Ang ibig sabihin ng casing, ay hit. Di ba? Kine-casing ka para ikaw ay patayin.
No? Kaya talagang yun ang kanyang banat sa kapulisan. Hindi lamang siya nilalagay sa panganib, mukhang may balak sa kanya. No? Kaya dapat talaga sagutin ng PNP yan. Pero hindi niyo ba nakita yung kanyang interview last night sa GMA7? GMA Mas ba? matindi, Nakita ko yung sa SMNI. mas matindi Nakita ko yun. din yung SMNI. Yung interview niya sa GMA7. Dahil sabi niya ay marami siyang mga issue kung bakit siya nag-resign, personal, budget, bayan, pero tsaka na lang niya ipapaliwanag. No? Sabi niya, tsaka na lang niya ipapaliwanag. Pero sinimulan din niya ipaliwanag. No? Kahit sabi niya, tsaka na niya ipapaliwanag. At nagsimula siya doon sa GAA, sa budget, Oo. na hindi siya kontento doon sa budget at direction nito. Pero hindi niya in-specify bakit. Malamang yan yung confidential at saka intelligence fund na natanggal. Ba't Na naman kasi sinampahan ng tinanggal? kaso nila Barry. Ito talaga sila Barry. Oh. Natanggal na nga, Maganda si Barry, kakasuhan no? pa. No? Kakasuhan. Yun yung May binanggit problema niya tong isang kagabi. kasama natin no? Oo, sa GAA. No? Sa GAA. Pero Oo nga. may marami pa siyang sinabi tungkol sa Okta. Itong Okta na ito, ngayon lang ako nakakita ng ganyang survey. Na ang survey between Duterte ba o Marcos. Dapat ang survey ay ikaw ba ay pro-Pilipino? Oh, Yun, Pilip ka, di ba? Sabi niya, dapat bayad kasi bayad yung survey na yan Laki ng ginastos diyan Bayad yan. Dapat ang survey, ang tinanong, ikaw ba ay pro-Pilipino? Ang kulang doon sa sinabi niya, dapat yung nakalagay sa survey, ikaw ba ay pro-Pilipino o pro-China? Tama. No? Dapat Tama. yan. Yun yung kulang, no? Kaya tawa ako ng tawa nung pinapanood ko yung interview niya sa GMA7. No, Tsaka dapat kasama siya sa sample size na yung mga Duterte. Oo. Kayo po ba ay pro-China? Oo. Nako! Kaya ayun lang, sumingit lang ako dahil parang may kulang doon sa pinag-uusapan nyo O sige, babay na. Tama. Biglang dinispatch siya no? Parang napadaan lang sa kanto no? O sige, ito muna. Si Attorney Barry, anong sa tingin mong play dito ni Sara Duterte? Yung pine-play up niya kasi yung issue ng security niya, meron daw threat, nabawasan ng 75 na police, pero more than 300 pa rin. Ano bang goal niya rito? Obviously, kailangan niya palakasin pa rin yung tingin niyang pinaka-core strength niya. Di ba? Yung kanyang malakas na pagdindig laban sa mga komunista, di ba? At mga kriminal, etc. Kaya di ba, ang story nilalabas sila lagi, kaya kailangan ni Sara Duterte ng bantay dahil si Sara Duterte lang ang tunay na lumalaban sa mga kalaban ng bayan, mga drug lord, di ba? Mga NPA, etc. Yan ang kanyang anggulo. Hindi niya bibitawan yun, siyempre. Just so happens na convenient din na sa ganong klaseng ganong klaseng narrative, pwede niyang i-justify yung kanyang napakalaking gastusin sa personal security. Hindi lang para sa kanya kasi kailangan klaruhin natin doon sa kanyang 358 na naiwan. Hindi na naman siya binabantayan doon Binabantayan pamilya niya, binabantayan mga anak, binabantayan asawa, binabantayan pati yung kanya yung chief of staff niya, alam ko, tsaka yung asset niya, may mga security lahat 'yon. So, lahat 'yon kailangan bantayan dahil lahat sila ay tina-target, sabi nga ni Sec Ronan, kine-casing ng mga kalaban ng bayan. At yun naman kasi talaga yung kanyang yun yung contrast na sinusubukan niyang i-establish talaga sa pagitan niya, diba? Duterte, tapang, lumalaban, at si Pangulong Bongbong Marcos, diba? Na yan, dahil mula nang naupo, tumaas ang kriminalidad. Mula nang naupo, diba? Tumapang uli ang mga rebelde, etc. So, yun yung yun yung kanyang core narrative na tingin ko lang nagdo-double down sila on that. At conveniently, na-justify din yung kanyang panawagan na magkaroon siya ng seguridad. May isa pa dyan, eto, si Sen Edu, baka pero huntahan lang to Hindi nga kailangan sumagot Pwede na natin tapusin to. Joke lang. Hindi? Hindi yung napanood ko yung interview niya sa SMNI Sabi niya, it's all about perpetuation in power. In English power. yun Yan lalim pa! Ilan daw kasing bumitaw na nakaupo, Yes. Ayan ba? Sige, Senator Edu, anong tingin niyo dyan? Well, it really takes one to know one. Parang yung sinabi niya sa police.
Sabi niya doon sa mga pulis, doon sa interview na yun, sabi niya, ito ay modus operandi ng PNP. Itong ganitong klaseng harassment, itong ganitong klaseng casing. Di ba? Di ba? It takes one to know one. No? Alam niya. Alam niya. Kabisado. Ano? Ang problema lang kay Vice President Sara, hindi siya madaldal. Pero yung one of the few times na magdadaldal siya, parang ibinabaon niya yung sarili niya. Dito kasi sa Facts First, yung host ang nagbabaon sa akin sa Kumunoy, no? So Sara, siya na mismo nagbabaon sa kanya sa Kumunoy. Halimbawa, sinabi niya na gusto kong ibalik yung aking mga security na nasa akin na 2007 pa. No? 2007 pa. Yung ganyan, nirerelyebo yan para walang familiarity Meron diyang rules at policy ang PNP. Dito kitang-kita, yung rules na yon ay hindi sinusunod. Exactly, ginagawa niyang private security agency ang PNP. Exactly, ginagawa niyang personal bodyguards itong mga kapulisan at hindi na nirelyebo. Bawal yan, no? 2007 pa nasa kanya na, di ba? Yung mga tinanggal sa kanya at ngayon parang gusto pa niya ibalik. Yun ang problema sa mga ganyang klase, mga eloquent na mga politiko. No? Nababaon sila sa sarili nila na mga sinasabi. Kaya ako, maingat ako rito pag nag-guess ako sa Facts First. Dahil may tendency yung host na gamitin laban sa iyo sinasabi mo. Self-incrimination lagi yan. No? Lagi dito kasi, Attorney Barry, si Senator Ronald, binabasahan ko yan ng Hindi, next time pala, babasahan ko na Miranda rights yan. para maging maingat. Lahat po ng sasabihin nyo rito sa panayam na ito ay pwedeng gamitin laban sa inyo. Oo. Yan kasi yung host, nagtatanim, farmer. No? Na-set up mo lang ng 2-3 beses, hindi na makalimutan. So, ayun. Niyari ako niyan last time niyari ako niyan. Nakalimutan ko lang itatanong ko. Ito. Mukha bang what do you think, gentlemen? Si Attorney Barry muna. Mukha bang mas talo rito si Sara Duterte sa paglalabas nitong pahayag na ito? And what do you think of the timing? Bakit ngayon to? Well, tingin ko talo siya overall, di ba? Pero ang problema kasi ngayon, dahil sa sobrang polarized, di ba? Hyper-polarization, yung mga tao talaga niya, kahit na ano naman ang sabihin niya, maniniwala yun So, halimbawa, yung mga nakikita ko inuulit-ulit sa social media, naniniwala talaga yung iba, di ba? Na talagang mali ang ginagawa sa kanya, aping-api tong taon to. Kahit na, di ba, merong mahigit na isang batalyon nga, 358 na mga security, aping-api tong taon to. Kahit na may 2 billion na budget, aping-api yan. Di ba? Meron talagang Pero, in terms of yung, gaya nga ng sinabi ni Sen Ronald kanina, di ba? Messaging-wise, naku, tingin ko walang naipanalo doon sa kanyang mga ni-raise na issue na yun. At yun nga, ang mangyayari pa dyan, magagamit pa sa kanya. Ngayon nga, kung sino-sino na lang na kongresista, pinangahawakan yung mga sinabi niya para banatan siya diba? Kung nasa level ka kung nasa level ka na ng mga kung sino-sinong congressman na lang, diba, nakikipitik na, nakikisipa sa'yo, tingin ko medyo may problema ka na nun. Diba? May tatanong ako sa inyo. Ito lang hindi naman sa likot lang ng pag-iisip ito. No? Kung ito yung nagiging parang atmosphere dyan sa mababang kapulungan, alam naman natin na pinagpipitaganan ng mga miyembro niya. No? Napakataas ng respeto at esteem ng mga nandyan at hindi naman sila disusi ng mga nakaupo. No? Mukha bang hindi na far-fetched yung possible impeachment complaint against the Vice President? Meron ako narinig na gano'n last week Yeah. May narinig akong gano'n Pero ang problema lang niya magtutulak na impeachment, panahon. Dahil in less than 2 months, filing of candidacy na. So kailangan dyan, parang the flash yan. Yung impeachment yan, kailangan mabilisan. Ikalawa ay medyo hindi gano'n kadali sa Senado. No, hindi gano'n kadali sa Senado. Pero kung ikaw ay in power, no, what are you in power for? Ay pwede kang mangumbinse ng mga ilang senador na bumaliktad na for now ay hindi willing na i-impeach si Vice President. Kaya anything is possible. Pero kailangan nilang bilisan ng husto at kinakailangan nilang mangumbinse ng mga at least 3 senador
na hindi pangatawanan or sumang-ayon sa impeachment, i-convict si Vice President. Pero mahalaga din kasi rito dahil palapit na kasi yung midterms eh. Palapit na yung midterms at yung kung hindi nila ma-marginalize o mawawasak si Vice President Sara before the midterms, delikado yung administrasyon after the midterms. Dahil kung mataas pa si Sara sa rating, sa preferential para sa 2028 election, baka yung mga umalis kay Sara ay dahan-dahang bumalik. Kaya hindi ito loss sa administrasyon that they have to do it before the midterms. No? Ibang usapin pa yung elephant in the room na lagi natin sinasabi, yung ICC. Na mukhang, by all indications ay palapit na ng palapit, lalo na dahil sa statement ni Justice Secretary Remulla, dahil sa relyebo ng mga kapulisan sa Davao, mukhang nararamdaman na nila na palapit na ng palapit. Kaya may gagawin ding pang-counter yung mga Duterte. Hindi ako magugulat kung may gagawin silang earth-shaking dahil yung kanilang pulburon video mukhang hindi na shake yung earth. So baka may gagawin pa sila na nitong daparating na mga buwan. Kumaga, kung may gagawin yung mga Marcoses, may gagawin din yung mga Duterte. Makikita natin in the next few months itong napaka-fundamental antagonisms na ito na medyo existential for both camps ay magbubungguan in the next few months before the end of the year. No? Before the end of the year. Impeachment, CC, at yung dati lang sinasabi ng mga Duterte, mutiny, coup, secession. Yung sedition kasi walang sumama So ito yung gagawin nila. Ito yung mga magbubunggu ang mga bato, no, na papanoorin ng 0.6 at saka 0.9 movement. Si Senator Edu talaga no, doomsayer, no? Prophet of doom. Si Attorney Barry kasi you serve diyan sa House of Representatives, no. Yung konting para may matutunan yung mga viewers natin. Ano ba yung workings ng impeachment complaint pag sa mababang kapulungan? Paano ba yan? Nade-develop? Una, kailangan yung impeachment complaint i-endorse ng isang member. Madali 'yon, di ba? Madali 'yon. Meron kang super majority. Pangalawa, kailangang pirmahan ng at least 1/3 ng buong House of Representatives membership. Sa kasalukuyan, nasa 100 plus na yata yun. Kasi alam ba sila, 310, mga gano'n. Sa mga around 103, 104. Again, madali yun kung super majority. Normally, dadaan pa yan sa Committee on Justice, pero kung immediately meron ka ng 100, yung required signatures, yung 1/3 na mga signatures, akit na kagad yan sa Senado through articles of impeachment. In fact, ganyan na nangyari doon sa impeachment ni dating Chief Justice Corona. Hindi na yung nagtagal sa committee. Akit ka agad yun dahil nakuha yung separate signatures. Pero tama si Sen Ronald. Talagang pagdating sa Senado, ibang usapan. Kasi sa Senate, una, trial. Pag trial, siyempre, nakatilip-televise. Alam mo naman, bawat senador, may sariling may sariling moment in the sun. Diba? And yung threshold mas mataas, 2/3. So 16 votes ang kailangan mong makuha to convict. Hindi madali, diba? Under the circumstances. Hindi sa imposible, pero medyo mas kailangang diinan ng konti para makuha yung botong yun. And gaya na sinabi ni Sen Ronald, agree 100% oras ang kalaban. Ilang buwan na lang filing na Di ba? October filing na. Lahat ng mga taong yan nakatingin na doon sa susunod na eleksyon. Sa panahon na ito. So baka yung oras ang kapusin. Pero definitely, as outside of the impeachment, yung ICC mukhang on a roll, di ba? Napaka-tailing nung sinabi ni Secretary Remulla. Ako, yun na yung naging theory ko before na gagamitin malamang Interpol obligations, di ba? Eksakto, di ba? Sabi niya ngayon, kahit na hindi kami susunod sa ICC, pero yung ICC mag-uutos sa Interpol at yung Interpol ang gagawa ng request, wala kami magagawa. Kasi, di ba? Ginagamit din natin yung sistemang yan Kaya nga natin nahuli si
si Tevez sa Timor-Leste dahil yung Interpol system alam ka naman tayo, hindi tayo mag-cooperate kung sakali mang may yun. Basically sinasabi mo na noon na di ba? Huhulihin namin 'yan kapag nagkaroon ng warrant na dinaan sa Interpol. So ako para hindi magmukhang kinakain nila yung salita nila last year. Exactly, di ba? Na hindi namin papapasukin ang ICC. Na hindi kami mag-coordinate with ICC. Ngayon, galing na fall guy ng Interpol. Pero okay na yun. Di ba? Okay na natin yun. Huwag na natin kontrahen. No? Ito bang So, bakit tanong mo, Christian, kanina, bakit nag-i-scale up si Vice President Sara dito sa kanyang mga statement? Isang dahilan dahil yan. Dahil nakikita na nila itong writing on the wall, kaya kinakailangan nila mag-scale out para magkaroon ng narrative na sila ay biktima, na sila ay biktima ng political harassment, no? At the same time, this is call to action sa kanilang base na kailangan magising kayo, malapit na. Tayo ay dudurugin nila, no? Kaya ito ay dual purpose itong statement na ito. Ayun lang sayang dahil sana inayos-ayos nila yung paggawa ng statement. Medyo kapos medyo kulang kahit sa akin sa The Flame at saka sa Barsitarian, hindi papasayan yung ganyang klase mga statement. Ay, bitawan yung statement. Tastas. Sayang dahil sa Pero ba ganyan ba lalo na ngayon Christian Barry, medyo tahimik si Digong, tahimik si Panelo, si Baste preoccupied do sa kanilang police regional director na ikinanto siya, na pinagsabihan siya, bata, huwag ka naman ako, gawin mo na lang. No? Tapos magsalita yan, si Torre. Yung number one spokesperson pa naman ni Sara, medyo lumiliit yung mundo, sumisikip yung mundo, no? Preoccupied kay Mr. Supranational, no? Kaya hindi masyadong effective ngayon si ex-human rights lawyer, no? Dahil sangga siya from all over. Isa pang sobrang madaldal, kaya yung kanyang mga dinaldaldal, ginagamit laban sa kanya. No, isa pa yun, akala ko pa naman tika UP yun, tika UP Law School, no? Akala ko pa naman may konti man lang na political sense, no? Kahit konti lang. Baril ka, Attorney Barry. Baril ka. Pagtanggol mo. No? Taas pa naman ang patingin ko sa UP Law, no? Kaya naiiwan na talaga si Sara. Naiiwan si Sara na mag-scale up, no? Mag-scale up. Lang, sana gawin niya mas effective, mas efficient, no? Pero ano man tingin niyo sa political base ng mga Duterte rito? Kasi yung isang binabanatan yung survey, diba yung sa Okta, lumabas doon na parang bumagsak ng 4 points yata yung bilang ng mga sumusuportang Pilipino, basically those who identify themselves as pro-Duterte. In fairness naman para lang alam ng mga tao, hindi lang pro-Duterte or pro-Marcos ang tanong doon. How do you identify? May independent tsaka undecided. Na pag pinagsama-sama, abot ng 42%. Na mas marami. Minsan din kailangan ng arithmetic Anong tingin niyo dyan? Ang Malakas pa ba yung base niyan? Oo. Well, iba kasi usapan yung sa survey, tatanungin ka, pro Duterte ka ba o hindi. At ibang usapan pa yung lalabas ba ako sa kalsada para protektahan ng mga Duterte. And so far, kung ako sila, doon ako mawo-worry. Kasi ang dami nilang attempts sa mga nakaraang buwan, di ba, na magkaroon ng some kind of show of force, di ba? Yung kanilang mga rally sa iba't ibang lugar, nagkaroon sa Plaza Miranda, nagkaroon sa Cebu, pero lahat wala Medyo, kung ang objective, show of force, baliktad ang na-achieve. Show of weakness. So ako, baka nga, parang last-ditch effort ito na subukang i-agitate ang base na yung kanilang nakuhang ilang percentage dun sa Okta survey, kahit paano, mas malaking porsyento nun ang hindi lang mag-post sa Facebook o mag-comment sa YouTube pero lumabas sa kalsada. Kasi sa kasalukuyan, hindi nakikita, hindi nagta-translate into actual warm bodies sa kalsada. Kung ang gusto mong harangan, huhulihin ka na in compliance with the Interpol obligations, mahirap yung ang mga pantapat mo lang, mga mag-a-angry na emoticon sa Facebook. Di ba? Babanatan ng gobyerno sa Twitter. Hindi yun hindi yun enough. So, tingin ko yun ang biggest worry nila at this point. Tama yung sabi ni Barry, Christian, ibang usapin yung survey.
Medyo significant yan dahil yung trend ay pababa. No? Pero ang mahalaga rin ay tao sa kalsada. No? Yun yung mahalaga. Halimbawa, nung before the SORA, yung kanilang rally, yung Maisug rally sa Etcha Shrine at saka sa Liwasang Bonifacio ay isang platitong mani. No? Sa Etcha Shrine, wala pang 100. Dun sa Liwasang Bonifacio, wala pang 200. Eh yung 0.6 movement, kayang-kaya na ng 2,000 sa kalsada. Kayang-kaya yun. Di ba taong yun? Oo, kayang-kaya na. Kung gano'n lang, kung isang platitong maniya, wala kang, hindi mo matetreten yung mga kalaban mo. Ikalawa, kaya nagwawala kahapon si spokesperson ng China, si Bobby Tiglao sa Manila Times, no? Kaya nagwawala siya kahapon dahil sabi niya ay nabili na lahat ng media. Hindi naman binanggit yung Fox first, pero lahat na ng media ay nabili na. Dahil yung pulburon video at saka yung interview kay Cathy Binag na in-expose yung pagkokokain ng presidente at ng kanyang mga alipores ay hindi man lang naka-inside pages sa mga dyaryo katulad ng Inquirer, katulad ng Bulletin, no, etc. Hindi man lang daw kumuha, lalo na sa broadcast. Kaya naggagalaiti sa kahapon na nabili na talaga lahat itong mga to dahil wala man lang, dahil it fell flat eh. 'Di ba? Halos isang araw lang yung pulburon video. Kung hindi pinatulan ni Gibo at saka ni Abalos, hindi naman makaka-second day yun eh, no? Tapos ikalawa, itong kay Binag tumagal ng 3 araw. Ito sana kay Cathy Binag mas tatagal, no? Pero natabunan din eh. Kaya yun yung problema ng mga Duterte. Paano ba sila magkakaroon ng traction? Dati kasi yung kanilang method in their madness ay nakaka-disrupt eh. Nakakapunta sila on the offensive. Ngayon, parang yes, nagagawa nila pero ilang araw lang. No? At walang tao sa kalsada. Tama. Kahit sa Davao hindi na ganun karami yung na-mobilize nila dahil may katapat na rin sila ron eh. Yung long-time rival nila ng mga Nograles, medyo nagsisimula uling mag-scale up. So yan yung dilemma nila. Pero they have to do something quickly also. In the next few months. Or else, delikado na talaga sila. How big a factor yung tila pagtalo ng mga dating supporters nila? Ayoko naman sabihin na rats jumping ship, no? Pero metaphorically. Ganun na nga sinasabi ko. Gano'ng kalaking ano yan? Gano'ng kalaking factor yan? Well, ang problema naman dyan sa rats jumping ship, yung mga rats babalik uli eh. Especially after the midterm. Halimbawa, itong pirmahan kahapon ng Nasyonalista at saka Partido Federal, yung sa ruling party. Alam naman natin yung mga nasyonalista na nandyan, no? Si Manny Villar, yung kanyang nanay, si Amy Marcos, si Pia Cayetano, ano? Ito yung mga sumuporta kay Kibuloy na nais pabagsakin yung presidente. Ngayon, nagsasigning sila. No? Nagsasigning sila. Kaya malinaw naman, it's a cynical Philippine politics in full display. Yung mga ganyang pirmahan. No? Na overnight, pwede magbago yan. Kaya yung mga rats na pinakamayayaman, hindi yan simpleng rats, pinakamayayaman yan sa Pilipinas. No? Yung Villar, number 2. Number 3, itong latest Forbes. No? Yung mga nagtatalunan ng mga rats na yan, pwedeng bumalik yan. Dahil malinaw naman, this past 2 years, ay hindi naman sila administrasyon Puro ang banat nila sa administrasyon. Pero ngayon, makikita mo, nagpipirmahan kahapon, lahat nakangiti, lahat ay parang solid Marcos. Pero after the midterms, kung si Sara pa rin ang number 1 o number 2, kahit number 2, magsisimulang magbalikan yung mga yan. So magkakaalaman sa midterm elections? No. And after. And after. Depende rin kasi sa mga ibang mangyayari pa Hindi, ang problema ngayon, sige, maraming moving parts yan, di ba? Pero would you agree, ang pinakamalaking bala ng Marcos administration dito, yung ICC. Kasi dampot yan di ba? Tama. Kumbaga sa arsenal na pwede nilang gamitin sa mga Duterte, ito talaga yung parang ito yung pinakamalaking espada. Kumbaga, sorry ito yung pinaka AK-47 nila. CJ. Oo nga. Kinokorek ako Ano raw check.
Pero hindi, tama 'yan, no? Yan ang pinakamalaki nilang AK, no? Actually CZ, hindi siya AK, no? CJ, Ah, Sorry po, yung sorry po, itsura lang. sorry po. Pero kailangan maingat din yung gobyerno dahil pwede rin maging two-edged sword 'yan. Dahil kung hindi maganda yung kanilang narrative, pwedeng gamitin positibong narrative ni Sara 'yan. Dahil malamang hindi pa naman makakasama si Sara sa first wave ng dadamputin eh. Kahit kasama siya sa testimony ni Las Cañas. Hindi pa naman siya. Ibig sabihin ay baka mag-survive siya beyond the midterms. Kaya kung hindi nila aayusin yung narrative diyan sa ICC sa pagkuha kay Digong, pwedeng magamit yan ng mga Duterte para sa kanilang martyrdom. At pwedeng masurvive nila politically yung kanilang existential na threat sa kanila ng ICC. Kaya so far kasi this past 2 years, hindi ganun kagaling yung mga communications ng gobyerno. Kaya kung hindi nila gagalingan yung kanilang communication sa handling yan, pwedeng magamit yan ng Duterte. Kawawa naman kami. Lalo na sineset na ni Sara yung template. Hinaharas kami. Kami mga maliliit, no, na tumatayo lamang para sa ating bansa. No? Kaya, ayun, ayusin nila. Kunin nila si Alan Herman. No, na ayusin yung Hindi pa pwedeng kunin kayong dalawa kasi doon sa mga viewers natin, itong dalawang panauhin natin, they worked under the Office of the Presidential Advisor on Political Affairs. Ibig sabihin, kasama sa trabaho nila, hindi ko po sinasabing political operation Ang sinasabi ko lang po, kasama sa trabaho nila, troubleshooting. O sige, gawin natin itong portion na to bilang panghuli, gawin natin siyang public service para sa Marcos administration. Total, nagtrabaho naman kayo sa ganyang opisina under a different president. Usually, paano ba dapat hinahandle yung ganyan? Malaking crisis to kung sakali, di ba? Attorney Barry, bilang dating undersecretary ni ex-future senator, paano ba hinahandle yung mga ganyan? Well, una, kailangan ma-anticipate nila kung ano yung mga weaknesses na susubukan i-exploit. Diba? So, halimbawa, diba, pinakamalaking ngayon, bumaha, diba? Bumaha 2 days after kinlaim mo na may 5,500 na flood control projects na na-implement. Malaking yun, diba? Malaking butas. Dapat talaga, yung mga ganong klaseng mga butas, yun ang mga kumbaga pinapatsihan na diba, ng administrasyon, diba? Ini-insulate na nila ang sarili nila, meron na silang sagot, meron na silang, nakikita silang merong ginagawa. Para yung opportunities para dun sa kabila na gamitin yon laban sa kanila, ma-minimize. Pangalawa, kailangan na nilang iset yung magandang, sabi nga ni Sen. Ronald, magandang narrative dun sa mga kanilang impending na mga pinaplano. So, kung halimbawa yan, ICC, kailangan may buong kwento yon, diba? Na hindi lang basta huhulihin, pero meron ka ng buong kwentong itutulak. Meron naman silang social media operations na ginagamit even before the 2022 elections up to the 2022 elections. Kailangan nilang immobilize yun. Kasi last 2 years, wala masyado. Diba? Parang nag-default ang incumbent administration sa hygiene. Kumbaga, ang mga post tungkol sa, nagpunta si Pangulong Bongbong abroad, nagpirmahan ng ganito, ganyan. Wala yun hindi masyadong effective yun na paggamit. So, kailangan yun ang gawin nila. And, kailangan na talaga nilang magkaroon ng play offense against yung mga taong tinatarget nila. Diba? Hindi lang on the level of official action, pero on the level of comms. Although, ako, ang isang reassuring para sa kanila, hindi rin gano'ng kagaling yung kalaban nila so far. Hindi rin na ma-maximize. Ang dami ng mga opportunities din para para maganda mawa yung resignation from DepEd. That could have been such a powerful moment, 'di ba? Para kay Sara Duterte, para gumuhit, 'di ba? At pakita talaga. Hindi. Nung tinanong siya ng media, ba't mo kayo nag-resign, ma'am? Ayoko muna pag-usapan. Parang mahina diba? Diba? So yun, kailangan, both sides need to amp up yung kanilang laro, diba? Hindi lang pure power play, pero talagang meron dapat pang back up in terms of yung kwento na lumalabas. Bago natin pasagutin si Senator Ronald Llamas, ang ganda ng dating, no? Senator.
Ronald Llamas, the standard bearer of the Point 6 movement. Advice ko lang po sa inyong Yeah. dalawang gentlemen, ha. Huwag niyo po masyadong galingan yung advice kasi baka kung yung ano lang, yung medyo baba ng konti, ha. Huwag masyadong galingan, ha. Ano tinono Sorry, ni kasi Tony, nagkasama uli kami ni Sec Ronald, boss ko yan dati. Di ba? So parang bumalik sa akin yung konteksto ng dating mga usapan namin na pinag-uusapan, ano ba dapat ang gawin dito? Yan, di ba? Tinodo Ano ba yan? Nanonood minsan minsan walang magawa yung mga taga Malacanang, nanonood sa atin yun. Minsan walang magawa kunwari, ang laki ng sweldo namin, wala kayong magawa ngayon. Manood nga muna tayo sa Fox First. Huwag masyadong galingan. Okay. Okay. Sorry. Senator, yung sagot mo na hindi masyadong magaling. Tama lang. Ang ginagawa lang naman natin dito, dahil hindi naman natin hawak lahat ng impormasyon, tayo ay nanghuhula lang. Yan. Nanghuhula lamang tayo. At indicative dun sa ating mga hula, ay parang merong 4 na parallel tracks yung administrasyon. No? 4 na parallel tracks laban sa mga Duterte. Yung isa, yung possibility ng impeachment. Yung ikalawa ay yung napag-usapan natin kanina na International Criminal Court na hindi sila makikipag-coordinate pero wala silang magagawa dahil parating ang Interpol. No? At ikatlo ay yung midterm slate. Inaayos na nila yung slate nila at yung makakatapat nila ay ilang mga opposition groups. At yung isa rito ay yung kasama nila sa unit team na I doubt kung makakakompleto ng 6. Dahil sa ngayon, ang natitira na lang si Bongo at si Bato. At si Bongo ay medyo hindi ganun kasolido kay Sara at saka kay Baste. Binabanata ng dalawa. Tapos sa bagay, may isa silang sigurado, si Philip Salvador. Yung kanilang bagong Robin Padilla. No? So yan yung kanilang slate. Yan yung kanilang slate. So ayun yung ikatlong track ng gobyerno. Paano durugin yan? Kung kaya masiro, isiro. Pero at the very least ay isa lang ang makalusot dyan. No? At ikaapat, ito yung ginagawa ni Senator Trillanes. Hindi naman talaga ito officially sa gobyerno. Pero lahat ito ay nagsaserve sa agenda ng gobyerno. Yung kaso ng drugs labang kay Mads Carpio, kay Pulong, kay Paildon, yung kaso ng corruption, kay Bongo, kay Pulong. Bapa, no? At may mga susunod pa yan dahil sabi ka ni Senator Trillanes, that is just the tip of the iceberg. Sa haba ng 6 na taon at sa laki ng mga resources na naalat ng gobyerno na yan, lalo na sa utang, no? Pinakamalaki in 36 years, ay marami kang pwedeng hanapin na korupsyon. No? Lalo na sa usapin ng Parmali, sa usapin ng DepEd laptops, sa usapin ng mga iba pang mga medical scams during the pandemic. So 4 na major tracks yan. So ayusin nila yung talking heads ng bawat track, ayusin nila yung strategies ng bawat track, at ayusin nila yung mga key result area at anong gagawin ng kanilang mga kalaban, paano sasagutin yan, no? So pwede na yung ganyan, hindi na ako nagbigay ng specific, binigay ko na lang yung broad no, ng framework, no? Para kung sakali interesado sila, ay pwede namin ipadala kay Christian yung aming GCash. No? Kung gusto nila malaman no? Dahil wala namang libre ngayon nagdoble ang presyo ng kuryente, no? Mataas pa rin ang bigas. So lahat naman tayo nangangailangan kumain. So yan na lang. Kumaga patikim na lang, no? Patikim na lang. Attorney Barry, ano lang kita. Itong sinabi ni Senator, yung sinabi niya, may tatawag diyan mamaya, pupusta ako. Papagalitan niya. Kasi yung pangalan ng tatawag diyan may letter A. Okay? Kasi may mga bagay siyang hindi dapat binabanggit. Kinuwento sa kanya. Dire-diretso, kinuwento na. Okay lang. Sige, isa yun, unang punto. Pangalawa, kaya ako sinabi huwag niyong galingan kasi napapag-usapan namin ni Senator before. Minsan may mga analysts at mga pundits na kung mag-analyze ng mga bagay-bagay sa bansa natin, mukhang nag-a-apply ng trabaho. Para hindi naman kayo maakusahan na nag-a-apply ng trabaho. Alam niyo na. I was looking after you. Yan, ha? Salamat. Alam ko naman, you're always looking after us.
Siyempre, oo. Next time babasahan ko uli si Senator Edo ng Miranda rights, okay? Ngayon wala naman siyang nasabing Yan. masama. Ah. Okay. O sige guys, maraming salamat sa inyo and that was a fun conversation pero tingin ko malaman pa rin naman, okay? Naman. Parang yung mahalaga rin yung naman. No? Meron naman. May kaunti na mga... May konti. May konti. Oo. Nako, Senator, mukhang matatamaan yung reputasyon ni Attorney Barry. Reputational hit na naman to. Piniti ko na nga yung UP Law School kanina. Yung UP Law School. Diba? Anyway, guys, maraming salamat. Thank you very much for joining us tonight dito sa Facts First. So, ulitin huwag kayong madala. Sige, thank you. Anytime, salamat. Salamat. Ayan. Yan po, sina Senator ex-future Senator Ronald Llamas at saka si former Congressman Barry Gutierrez. Magkasamang dalawang yan sa Akbayan. And matagal na magkakalala yan. Oo. Ayan. I hope na gustuhan niyo po yung ating episode ngayong gabi. Bago po tayo magtapos, may mga babatiin lang po tayo. Shout out. Ito muna, isa. Ayun. Shout out sa asawa ni Rolando de la Cruz na si Cecil. Avid fan daw siya ng Facts First. Ayan. They're visiting Melbourne, Australia. Nako, maraming salamat, Ma'am Cecil, and sa Rolando, maraming salamat po for watching and for your support. And then binabati rin po natin si Welo. Ayan, regular viewer natin siya dito sa Facts First. Happy birthday sa iyo, Welo Zendo. Ayan, Welo, maraming salamat for your support. Tapos binabati rin po natin si si Alan Garcia Esteban. Ayan, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, from Bawan, Batangas. Nako, lagi raw siya nanonood. Alan, maraming salamat for watching. Tapos ito rin. Nag-message sa atin si Mr. Hermie Padilla ng Colorado sa US. Ayan, I watch your podcast daily from Colorado. Ayan, more power daw, masaya at maganda ang mga tanungan. Specifically, nagustuhan niya episode natin with Attorney Buko de la Cruz. Maraming salamat po, sir. Tapos, isa pa to. Teka lang ha. Ayan. Kailangan natin itago yung pangalan niya. Babatiin natin yung misis niya. Ayan. Happy birthday sa'yo, Marie Angeline Santos. Ayan. Happy birthday sa'yo. Ayan. Nag-message sa atin ng iyong asawa and he reminded us na birthday mo raw. So, happy birthday sa'yo, Marie Angeline Santos. Tapos, ito. Binabati natin si Jocelyn Mancera. Nickname niya ay Joy. Ayan. Happy watching. Ayan. Maraming salamat sa iyo. May message din tayo teka, hindi ko nakita yung pangalan niya rito. Anyway, sige, maraming salamat po for joining us tonight and see you again on Monday for another episode of our Facts First podcast. At panoorin nyo yung episode natin kahapon, di ba? Na-interview natin yung first-term congresswoman na talagang nag-viral. Ang ganda ng mga tanong niya dito kay Harry Roque. No? Very smooth. Ayan, si Representative Jervil Luistro. Ayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra. See you on Monday.